Hello. Welcome again. Napuputol po yung video, kaya inuulit ko na lang po. So again, nakapagsabi ako sa isang vlog na I'll be giving this Jordan 270, Jordan Mars. Kung makakaabot po tayo ng 500 subscriber, mamimili po kami ng isang subscriber na makakakuha nitong shoes. Ayan po. It's a Jordan Mars. Maganda siya po. Maganda. Swerte po ang makakakuha nito. Ayan. Ayan po. Bagong bago. Hindi po yan nagamit. Bagong bago po. Ayan. 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 Dito tayo. Ayan. It's been a rainy day. Maulan po sa buong araw hanggang ngayong gabi, kakatigil lang ng ulan, pero ayos na rin po kasi napakainit ng panahon. Kahit papano lumamig yung hangin. Ayan po. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, suportahan nyo po yung vlog ko. Hindi pa rin po ako ganong marunong mag-vlog, nagsisimula pa lang po. Pero sana suportahan nyo ako. Eto po. Ito po. Ayan po. One day gagawa po ako ulit ng isang cooking vlog. Sa ngayon po hindi lang muna masyado ako nakakatutog sa pag-vlog kasi medyo busy po ako sa work. Marami pong ginagawa ngayon. Kasi magpapasukan na po, opening na po bukas. And bukas po ay World Teachers Day. Sa lahat ng mga kasamahan kong guro, sa mga lahat na kasamahan kong guro na vloggers, Happy Teachers Day po sa inyo. At sa mga kasamahan ko sa school, Happy Teachers Day. At sa lahat ng guro sa buong mundo, Happy Teachers Day po. Yan. Yan. Medyo malamig yung gabi. Kasama ko yung pamangking kong po nandito sa likod kumakain ng bayabas. Jella, want you say hi? Here? Say hi to them. Kakaligo lang niya po. Ayan, kakaligo lang niya. She's doing her work. Nag-online class po sila. May online class po sila kasi private school and meron siyang inaaral. It's Sunday. May inaaral siya kasi bukas is Monday. For us, for the public school, it's gonna be our first day tomorrow. It's gonna be the opening of classes for the public schools tomorrow. And also the celebration of the World Teachers Day. Kahit na may pandemic po, sana okay lahat. Maging masaya lang lahat. Sa kahit anong sitwasyon, sana maging safe. And of course, practice proper protocol po pagdating sa protocol for the pandemic, lalong-lalo na sa school. Yun na nga po, or always wear your mask and syempre yung face shield din po, especially yung social distancing po para makaiwas na po tayo kasi hindi na po natin alam ngayon yung nakakahalubilo natin might be asymptomatic o ano. Tapos hindi natin alam kung tayo mahina yung resistensya natin, we might be a victim. So to avoid, siguro naman po, ayun na nga, wear lang tayo ng mask tsaka face shield, and then wash your hands lagi po, tapos alcohol. Wag na tayo sa denial stage na always asking na totoo ba itong COVID, may COVID ba talaga or what. Hindi na po natin dapat antayin yung ganong sitwasyon na mapunta pa tayo doon. Prevent na lang po tayo. Huwag natin antayin na maging biktima tayo
para lang maniwala or whatsoever. Ang importante po, iwasan po natin ito. Gawin natin yung dapat. Kasi syempre, meron din po tayong mga family na dapat natin pong alagaan. Hindi lang po tayo nag-iisa sa buhay. Sabi nga nila, when it comes to COVID, hindi natin dapat isipin yung sarili natin. Isipin natin yung mga taong nasa paligid natin. So for that, it's best to wear mask, to wear the face shield, alcohol or wash your hands from time to time, and then social distancing po. From that on, makakaiwas po tayo. At saka self-discipline po. Yun talaga importante. Self-discipline. Kailangan po natin yun sa sarili natin. Iwas-iwas na lang muna po talaga. Kahit friends po, kahit o mga matalik na kaibigan, kung pwede. Okay lang sabay sa isang room siguro, pero malayo siguro po talaga. Meron lang po talagang distance. And yun na nga po, wearing of mask. Siyempre, kapag kakain po, aalisin po talaga yung mask. But, do remember na after eating, kailangan po natin gamitin ulit yung mask natin. So, para sa lahat po, let's pray together na matatapos na rin po. Siguro naman walang problema na hindi natatapos. Walang problema na nag-i-stay. Lahat ito ay may hangganan. Lahat ito ay may solusyon. So, sama-sama nating pagdaanan ito hanggang sa makalagpas na ito at ulit na magkakaroon na tayo ng sabi natin, yung hindi naman siguro na tayo babalik sa dating normal, kundi sa new normal. Pero sana magkaroon na ng pagkakataon na lumabas yung mga bata na freely, yung mga matatanda na freely, kasi sa experience ko lang po, mahirap. Siguro ilang buwan na kayanan nila, sa bahay lang sila. Pero ngayon, dumadating na yung punto na they are already questioning, nawawala na sila ng patience. Kagaya ng mother ko. Siguro sino ba naman gustong makulong since March until now? Hindi po sila nakakalabas, nandito lang sila sa bahay. Sometimes nagka-clash na kami kasi nagagalit na siya sa laging pagre-remind na ganito, iwas, ganyan, bawat may ibang tao na papasok sa bahay. Halimbawa, yung magkukuha ng basura, to wear mask, yung mga kumakatok sa pintuan na dapat to wear mask, na siguro na-irritate na rin po sila. Siyempre, matatanda, ganun din po. And yun sa mga pamangking ko, dumadating na yung time na nagka-question na sila. Siyempre, matagal na rin po silang hindi nakakalabas. Dito sa amin, hindi nakakalabas yung 0 to 20 and 60 and above. Hindi po talaga sila nakakalabas. So yung mga pamangkin ko, nagka-question na sila, nagtatanong na sa akin, is it the end of the world na ba daw? What's happening to the world? Yung bang mga questions na mahirap explain sa kanila, na pero kailangan humanap ka ng tamang kasagutan para mabalanse mo yung emotions nila. Hindi mo sila pwedeng pagalitan, hindi mo sila pwedeng sabi natin yung i-explain na hindi nila maintindihan, dahil lalo silang magtataka, lalo silang mapapaisip. Yung na-experience ko sa pamangkin ko ngayon is yung parang siguro anxiety, nagkakaroon na siya ng anxiety attack dahil sa online classes nila, na medyo heavy yung online classes nila. Tapos yung question sa mind nila na bakit hindi sila pwedeng pumunta sa school, na bakit sa bahay sila dapat mag-aral, na hindi sila nakakalabas, hindi na daw nila nakikita yung bayan or yung paligid ng bayan. Yun baga, mga ganong tanong na mahirap. Sometimes you can't sleep. Pag hindi po siya natutulog, hindi rin po ako natutulog kasi kailangan ko siyang bantayan. Yan yung mga bagay na nangyayari behind this pandemic. Minsan tamad na sila sa kanilang normal routine. Ang gusto na lang nila laro sa computer, yung bang saan naging occupied yung isip nila, para hindi lang nila naiisip yung mga nangyayari. So it's hard, mahirap po.
na ganun na to keep them, to entertain them, or to keep them aware of what's happening, kung ano ba dapat, ano ba yung dapat, para maging normal lang yung buhay nila. Sometimes nag-iisip na lang ako ng mga ibang activities like yung the board games. In a week we get to play. Bumili na lang din po ako ng bingo para lang maalyo lang po sila na mawala sa isip nila na ganito na yung sitwasyon, ganito na yung nangyayari. Hindi natin alam kung hanggang kailan. We don't know until when. We don't know when will the vaccine be available, kung ano ba ang mangyari after what for now. Kailangan natin maging, sabi natin, positibo sa pananaw ng buhay. Kailangan lang natin maging matatag. Of course, we have to pray na sana matapos na po talaga ito, kasi I never imagine na totoo po talaga na sa isang iglap mababago po talaga. Buong mundo nagbago. Halos lahat ng tao sa mundo nagbago ang buhay dahil sa COVID. Maybe this was destined to happen for some reason. Siguro nga may mga rason bakit nangyari ito, bakit kailangan mangyari ito. Ang daming may sakit, ang daming nadadamay, na sana po talaga matatapos na ito. At sana yung mga natamaan gumaling na po, at yung mga hindi po nakasurvive, may their soul rest in peace with the Lord. At sana yung pamilya din po maging maayos na. Basta sana po talaga matapos na po talaga itong pandemya na ito. Mahirap po para sa aming mga guro. Mas mahirap po yung trabaho ngayon kaysa sa normal na pagpasok sa paaralan. Mas mahirap po talaga ang trabaho ngayon. So, yun lang po sa ating lahat. May God bless us all. Sa mga pamilya natin, keep safe always. Sa lahat ng tao dyan sa labas, be safe. Always remember yung proper protocol po. Wag na tayong magstay doon sa denial stage o doon sa mga questions kung may COVID ba talaga o kung wala. Para sa atin na lang po is gawin na lang po natin yung tama to prevent. Let's pray for the world at sa ating lahat. And again, for all the teachers out there, for my principal, Ma'am Juliet, and to all my co-teachers, my grade 6 family, my unbeatable family, Happy Teachers Day po. Mabuhay tayong lahat mga guro. Kahit na merong mga negative people na nag-feedback sa atin, hindi nila alam kung ano talaga ang trabaho natin. Para sa ating lahat, hero po tayo. So, Happy Teachers Day. Bye, and thanks for watching. Don't forget to like, share, and of course, supportan nyo ako. Please subscribe po. Thank you.